Guys, magandang araw ulit sa inyo, no? Bali, ngayon, magunti-unti lang tayo ng ating gagawin, no? Bali, yung DEA natin na on-off grid hybrid, ito yung 12 kilowatt natin. Ayan, dito na. Final na natin yan na dyan na yan nakapwesto. Kaya lang hindi ko pa siya maikabit kasi sobrang bigat. Ang ginawa ko ay nagsukat lang muna ako dyan. Hindi ko kasi kayang buhatin. Kailangan 2 tao. Mabigat kasi yung inverter natin. Ngayon, ang gagawin natin, para may natatapos tayo, magkabit muna tayo ng solar panel natin. Yung nabili natin na second hand lang. Kasi hindi pa natin naikakasa yun doon. Kakabit natin tong ating railings. Ito. Yung railings natin. Tapos meron tayo ditong pang tech screw. Ayan. Sealant para hindi magtulo yung ating bubutasin, no? Lagyan natin sealant. Tapos ito yung ating mga L-foot, mid clamp, end clamp. Ayan, nandyan na. Tapos magdala rin tayo ng metro. Bali, unti-unti lang muna tayo, no? Para lang may natatapos tayo. Tapos yun nga, yung inverter natin dito. Tapos yung ating distribution box dito sa tabi niya. Ayan, ganyan ang mangyayari dyan. Tapos yung ating battery, dito na lang sa baba ng ating inverter tsaka distribution box. Yan dyan. Bali, hindi pa kasi natin maikabit. Sobrang bigat kasi nung ating inverter. Dapat may katulong talaga. Akit muna tayo sa bubong, no, para maikabit na natin yung ating solar panel. Ito na yung ating railings. Ito yung ating nabili na second hand. Yan. Dalawang 550. Ito yung ating lumang 550. Ito, Ian Solar. Ayun ay 1 sheng ang tatak nun. Sukatin natin kung gaano kahaba yung railings natin, no? Ang sukat talaga nito ay 2.4. Sukatin natin para sigurado. 2.4 nga siya, 2.4. Gagawin natin para ma-maximize natin yung pwesto ng ating mga solar panel, no? Isagad na natin dito sa side na to. Yung railings natin, dito tayo magsimula. Tapos yung luma, i-adjust na lang natin para pag nagdagdag tayo, may pwesto pa. Tingnan natin kung ilan pa ang kasya. Lipat muna natin to para makagawa tayo ng ayos. Ayan, pwesto natin, sagad na natin dito. Itong railings natin ay sa Shopee ko lang din binili. Ayos din. Free shipping pa. 3 piraso to pero 2 lang gagamitin natin. Yung railings natin dati na kinabit, ito binidyo natin to. Bali, kung mapapansin nyo, malaki pa yung tenga niya, no? Ito. Pati doon sa kabila. Kaya naglagay tayo nito. Support niya. Pero gagawin natin ngayon, lalakihan na natin yung ating buka. Kung mapapansin nyo, ayun o. Yung pamakuan. Tapos isa. 2, yun na ulit. Gagawin natin, likdangan natin ng 2 para maganda yung spacing ng ating solar panel. Kaya naman ganyan kalayo kasi kinuha natin yung butas niyan. May butas kasi yan dito. Doon siya tumapat. Tinapat natin siya doon sa pinakabutas niya. Ganon dito sa kabila. Kaya ano siya, kaya balanse pa rin siya. Kaya nga lang sabi, mahaba pa rin dito. Kaya bubukan natin yung railings. Pati ito babaguhin natin. Kasi pwede pa tayo magkabit ng isang solar panel. Bali sa isang habang ganito, sa isang string pwedeng 550 watts yan. Kaya lang sa ngayon, 4 pa. Pagtiisan muna natin yung 4. Ang init na, oh. 8:41 ng umaga, mainit na. Bali nagtanong ulit tayo kay Ian Solar, no, na
kung pwedeng makabili ng 550 watts ulit na solar panel. Yung gusto kasi natin ay monofacial, tapos 550 watts para mai-series pa natin sa kanila. Kasi itong apat na to ay 550 watts. Kaya lang sabi ni Ian Solar ay phase out na daw yung 550 watts na monofacial. Ngayon, di ko alam kung saan na ako bibili. Kung meron kayong alam na bilihan ng 550 watts na monofacial, bibili ako para lang yung isang string natin ay magiging 550 watts. Sa ngayon, apat pa lang muna. Yung isang railings natin ay ito. Para do sa isang 550 watts na kakabit natin. Kasi yung isang haba nito ay dalawang solar panel lang ang kaya. Katulad nito. Itong isang railings natin na nandito ay puputulin na lang natin to. Puputulin natin yan para mailagay natin sa sulok. Sa ngayon, kabit muna natin tong dalawa na to. Ayan. Kabit natin dito. Kunin muna natin yung gitna nito, no? 2.4, 1.2 para makuha natin yung gitna. Tapos pagkakuha natin ng gitna, ito na yung gitna nya, tapat natin para sa L-foot. Ayan. Ayan ang L-foot. Tapos dun sa magkabilang dulo, L-foot ulit. Kunin muna natin yung gitna nito, no? Para hindi tayo magkamali ng butas. Tapos dun din sa kabilang side. Sa kabilang side, tanggalin na lang natin to. Tapos kabit natin yung L-foot dyan. Ang gamit natin ay stainless, no? Stainless na tech screw. Bali yan, meron na tayong marka, no? Para yung ating tech screw ay stable lang. Kaya lang yung ating goma ay walang butas. Butasin na lang natin. Tapos gamit tayo ng barena. Hindi pala kasya yung ating socket. Gamit tayo ng iba. Yung socket na ginamit natin dati ay 8. Kaya lang malaki na to, G's. Bukan natin. Bago natin higpitan, lagyan natin ng sealant sa ilalim para hindi tumagas yung tubig ulan. Ayan na, nakatatlo na tayo. Tapos ilagay na natin tong railings. Ito yung ating Allen bolt, tsaka yung lock nya. Ito. Pasok lang natin sa loob. Tapos higpitan natin yung bolt. Naikabit na natin isang railings. Isa matibay naman yan. Yung kabila naman.
Ulan na. Madilim na, madilim. Ipatong na natin yung ating solar panel. Ito yung ating mga clamp. Mid clamp, end clamp. Kakabit natin. Ayan na, tapos na. Bali yan, natapos na tayo, no. Ito yung ating end clamp dito sa kabila. Ayan, matibay naman siya, mid clamp, tapos yung end clamp. Tapos kung mapapansin nyo, kukunti na yung yung pinakatenga niya sa ilalim, no, para doon sa hangin, para pagka bumagyo di masyadong malaki yung kukunin ng hangin, di kagaya nito. Pero to kasi nilagyan natin ng ng suporta, kaya hindi talaga to hahanginin. Pero ang gagawin natin, ididikit natin to dito. Ayusin din natin yan sa susunod para makapag-install pa tayo ng isa pang solar panel, para 5 na yung solar panel natin dyan. Kasi yung solar panel na kailangan natin sa inverter, ang minimum voltage nun ay 150 volts. 150 volts yung minimum para gumana yung ating DE na inverter, hybrid inverter. Ngayon ito kasi, yung isang solar panel ay 50 volts. Kaya pinilit nating maging 4 yan para 200 volts na siya. Ngayon dahil may space pa na isa, pwede pa tayong magkabit ng isa para yung isang string natin ay 550 watts. Kaya lang wala tayong mabili na solar panel. Ang gusto ko kasi yung solar panel ay pa rin, monofacial. Kasi katulad niyan, mababa lang, kasi kapag bifacial lang binili natin ay mas maganda yun na naka-elevate. Ngayon dahil mababa naman yun sa atin, sa bubong lang siya, mas maganda yung monofacial. Kaya lang sabi nga ni Ian Solar ay phase out na daw siya. Kaya ngayon wala tayong mabili. Pero kung merong nagbebenta dyan na 550 watts, bibili ako ng kahit na 2 o kaya 3. Kasi yung ating solar setup na 24 volts ay bubuhayin pa rin natin yon para kung sakaling mabitin tayo sa battery, meron pa rin tayong backup. Guys, sisingit ko lang, bali ibang araw na to, kung mapapansin nyo, ayan, naikabit na natin yung ating DE sa pader. Tapos kasi kaya ako naisingit to, habang nag-edit kasi tayo, yung ating solar panel na kinabit, napansin ko na sobrang buka ng ating railings. Tapos nung kinatok ko yung gitna, pumapagpag yung ating solar panel. At tignan natin doon sa taas. Bali, ito yung ating ginawa, Pansinin natin. Sabihin, mas maganda yung ginawa natin dito kasi tama yung ating mounting hole, kasi may butas talaga to yung ating solar panel. Ito nakatapat sa butas to, tsaka to. Ito matibay talaga. Ngayon, ang butas kasi nito nandito. Ito yung ating railings. Ang butas niya nandito. Kumbaga ito kasi yung mounting hole talaga niya. Yung tapat ng mounting hole na to, dito talaga yung pinaka-safe na pagpatungan ng railings at i-clamp. Tapos dito rin sa kabila. Sinukat ko yung butas. 54 Yan, dapat ang railings natin ay dito tsaka doon sa dulo doon. Para mas safe tayo. Ayun na, nakakalog Bali ayusin na lang natin to. Sabay na natin dito sa isa. Gagawin natin, gagayahin na lang natin tong isa. Sabi mas tama to. Tapos meron pala ditong alam ko bumili rin ako nung para sa grounding.
Ito. Kakabit natin yan dito. Sa grounding yan. Maglalagay tayo ng wire dyan. Maglalagay tayo ng wire para naka-ground na siya. Tapos isasama natin doon sa ating grounding rod. Kasama nung ating AC tsaka DC SPD. Pati yung grounding ng inverter, isasama na natin yun doon. Ano lang, unti-unti lang tayo kasi wala tayong katulong. Tayo lang mag-isang gumagawa, no. Bali, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan, no, sa patuloy na panonood. Abangan na lang natin yung mga susunod na video, no. Tapos susunod ay kakabit natin yung inverter, distribution box, tapos mag-wiring tayo ng pang on-grid lang kasi wala pa yung battery. Testing natin yung grid tie, yung on-grid function ni Deye. Ayos.